Kalahating taon matapos wasakin ng bagyong Uwan ang bahagi ng Batad Rice Terraces sa Ifugao, patuloy ang pagbangon ng mga magsasaka at katutubong umaasa rito. Pero bukod sa epekto ng sakuna, hamon sa kanila kung paano ipapamana ang kanilang kultura. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Parang peklat na nakamarka sa UNESCO World Listed na Batad Rice Terraces ang epekto ng bagyong Uwan noong November 2025. Sabay na dumausdos noon ang tubig at putik. Winasak ang hagdan palayan, sinira ang mga bahay at tulay. Dalawa ang nasawi at nasa 2,000 residente ang apektado. Napakalaki po ang epekto nito. Unang-una, sa mga mismong may-ari ng rice terraces na yon na nasira, siyempre bawas sa kanilang ani. Pangalawa, kitang-kita sa may viewpoint pagdating ng mga turista, kitang-kita yung sira. Kaya may mga nagtatanong pa ng mga turista, sabi nila kaya nyo bang mai-restore yung nasirang rice terraces ninyo? Sabi ko naman, kayang-kaya. Importante tulungan tayo. Now, with the massive destruction, it would not just take the community but government intervention as well. I do believe na may pag-asa pa. Kailangan lang ng collaborative effort ng all stakeholders. Fast forward 6 months after Super Typhoon Uwan, patuloy silang bumabangon. Ngayong weekend, ipinagdiwang ang Iwang Ad Batad 2026 Tinawon Rice Harvest Festival na sinimulan sa gabi ng cultural presentation na nagpakita ng kanilang tradisyon sa ritual bago mag-ani. Harana at gawin ang panunuyo ng lalaki at paghahayag ng pag-ibig at sagrado at etnikong paraan ng pagpapagaling ng isang Mombaki. Para sa mga lokal at banyagang bisita, pinagsaluhan ng rice wine o kapoy at saka magkakasamang sumayaw ng isang ethnic dance. Kinabukasan, nakagayak Ifugao ang mga katutubo. Ipinakita nila sa mga bisita ang tradisyonal na pag-ani ng palay mula sa mano-manong pagpitas sa mga ginintuang butil sa malawak na hagdan palayan, sama-samang ibinubugkos para dalhin sa kanilang bahay kung saan papatuyuin, babayuhin at magiging bigas sa mga pamilihan. Bukod sa problema ng pagkasira ng bahagi ng palayan dahil sa landslide, problema din ang susunod na henerasyon na magpapatuloy ng kultura at pagsasaka. Kalaban daw kasi sa pagpapanatili ng Banawe Rice Terraces ang interes ng mas nakababatang henerasyon. Honestly, talagang nawawalan na ng interes yung mga kabataan ngayon, especially sa culture and tradition, sa heritage natin dito sa Banawe. Hiling nila sa pamamagitan ng simpleng pista, mamulat din ang mga kabataang katutubo sa importansya ng kanilang kultura sa bansa. Ang Harvest Festival dito sa Batad ay pagpapakita na maipapamana pa sa susunod na henerasyon ang mayabong nating kultura sa pagsasaka, gayon din ang pag-aani para naman sa kinabukasan ng ating bayan. Mula dito sa Batad, para sa Agenda Weekend, Francis Folve, Billionario News Channel.